Hello, good day. In this video, itatry natin ipaliwanag kung ano ba ang clean NAND at dirty NAND. Okay? So kasi meron kasing mga lumang setup ng jailbreak. Or actually, may even yung mga ngayon, kapag hindi properly configured yung software ng pagkaka-jailbreak, ang ginagawa nila sa SysNAND nila ini-install. When we say SysNAND, kasi lahat ng Nintendo Switch, meron yan internal memory. No? Meron yang IC na nakakabit sa loob ng Switch mismo. So for version 2, ganyan yan sa loob, nakakabit yan dito. Okay, so hindi yan nalilipat. Kung ano yung nandyan before, yan na rin yung nakalagay even if i-jailbreak siya. So ito, paglabas ng factory ni Nintendo, nakaprogram yan talaga sa Switch ninyo. So clean NAND yan. Kapag never pa siya na jailbreak, never pa nakatikim ng maski anong jailbreak yung Switch, ito ay tinatawag nating vanilla or clean or virgin NAND or OFW. Okay? Ngayon, syempre kapag may jailbreak tayo, usually nadidinig nyo yung terms na tinatawag natin ay dual boot. So pag sinabing dual boot, meaning nandyan pa din ito yung OFW natin or yung legit, yung hindi naka-jailbreak, and meron din yung naka MOMMC na tinatawag o yung naka-jailbreak. Okay? So dito sa Hekate, kapag kinonfigure ang switch mo na nagje-jailbreak, so madalas yan, ang gagawin ay magke-create ng MOMMC. Okay? Ito kasi ay ang tawag kasi dito ay MMC or eMMC. So, merong MOMMC na tinatawag. Okay? Kasi ang purpose doon is kino-clone niya ito, yung laman nito, para magkaroon ng kopya sa SD card. Okay? So, etong switch na to, although naka-load ang Hekate, partially jailbroken, wala siyang MOMMC. So, walang safety. Kapag nag-install ka dito, pag nilaunch mo yung jailbreak dito, diretso sa physical memory, sa NAND or sa OFW, sa SysNAND, mag-i-install ng apps. So, hindi yun maganda. Kasi once na i-connect online mo, tainted na, meaning may bahid na ng jailbreak yung pinaka-switch. So, hindi na siya virgin, dirty, considered dirty NAND na siya. Kasi nagkaroon na siya ng history na siya ay nalagyan ng jailbreak apps. Okay? So, dito sa jailbreak nito, so papakita natin, itong naka-configure na yung MOMMC. So, meaning meron ng kopya nung physical NAND sa SD card. So, kapag nila-launch natin yon, la-launch natin yung CFW MOMMC. Meaning, yung Switch OS, nakasave siya sa SD card. Nasa SD card na siya. Itong OFW, yung SysNAND, untouched siya. So, hanggang ngayon, untouched pa rin siya. Kasi clone na yung ginagamit natin. Okay? So, pag in-open natin ito ngayon, yan. Pag in-open natin yan, kung makikita mo sa settings, ayan, naka-letter E yung dulo. Okay? Meaning sa MOMMC yan naka-install, naka-load. So, mag-i-install tayo ngayon try natin mag-install ng application, isang game. So, dito sa MOMMC, whatever i-install mo dito sa MOMMC na application, o Tinfoil app man yan, dito mo lang siya makikita. Okay? Kung mag-connect ka man online, safe ka kasi kung properly configured yung switch, nung time na jailbreak siya, hindi makikita ni Nintendo yung totoong serial number ng switch mo. Okay? Then, bukod doon, even if mag-connect ako ngayon sa Wi-Fi, naka-block lahat ng Nintendo server. So, ayan, papakita natin. No? So, ayan, blocked lahat. So, kapag ito, ginawa natin ngayon to sa CFW SysNAND, etong apps na to, kung naka-single boot lang at na-install na itong mga ganitong jailbreak apps, may history na siya, tainted na siya, manchado na yung SysNAND or OFW na tinatawag. So, mahirap nang burahin. Kasi, although dinilit natin siya, in-initialize natin siya, alam pa rin ni Nintendo na meron niyang mga naka-install before. Kasi, meron niyang activity log na tinatawag na hindi yan nadidelete. So, kung makikita mo yan dito, ayan o, merong error history. Binabasa ni Nintendo yan kung ano ang mga previously nag-run na application. Bukod doon, nababasa rin ni Nintendo yung activity log. Anong application ang nag-run? Maski i-delete mo yon, yung game na yon, kung nasa legit mode, kung nasa OFW or SysNAND ka, mare-record yon sa Switch kung ano yung mga application na yon na nag-run. So, kapag nakita ni Nintendo, nag-install ka ng jailbreak application sa OFW o sa SysNAND, nag-run ka ng jailbreak sa SysNAND, madedetect niya yun. Okay? So, maski i-prevent mo siya, mag-install tayo ng mga black
nandun na talaga yung history na yon, maski i-wipe natin siya. Meaning, maski i-wipe natin siya, posible talaga meron pa rin siyang chance na maban. High risk na siya. Okay? So, re-reboot ko yung switch na ito. So, papakita natin. Yung dalawang naka-install na yon, hindi siya lalabas dun sa legit mode na tinatawag natin. Yan. Hindi pa tayo doon sa legit mode. So, ito yung mode na hindi naka-jailbreak. Pag open natin ng serial nito, dapat walang lalabas na settings na tayo ay naka-atmosphere o naka-jailbreak, and hindi rin hindi rin nakatago yung serial. So, lalabas yung totoong serial number. Okay, so pag open natin yung system, ang ating system is 18.1.0, ito yung latest. So, makakapag-internet tayo kasi hindi banned itong switch na to. Ang serial natin is makikita rin dito, ito yung totoong serial number ng switch na to. Okay, so, ito bang mode na to ay safe to go online? Yes, kasi never pa nakatikim ng jailbreak dito sa SysNAND. Okay? Never pa siya napahiran. Nasa kabila, nasa MOMMC. So, lahat ng ginawa natin is nasa MOMMC lang. Okay? So, ganon. So, kung sakaling naka-single boot ka ngayon at plano mong mag-convert ng dual boot, mag-create ng MOMMC, pwede yan gawin. Pero, maski i-scrub natin yan or system-wide natin yan, smart si Nintendo. Kaya pa rin yan. May chance pa rin talaga na ma-detect niya na merong history ng jailbreak dun sa switch mo. Okay, so high risk siya, pero it's up to you para ano yung risk na yon. Okay, kasi kung hindi naman siya ma-detect, hindi siya ma-ban, kung hindi pa siya ban ngayon, at least na-experience mo yung legit mode. Okay, so yung safety, yung mga ban prevention sa jailbreak mode yan ginagawa, pero dapat yan naka-configure ng tama bago pa simulan yung jailbreak, bago pa mag-install ng kung ano-ano, naka-setup ng maayos, kasi pwede kang mag-create ng MOMMC pero wala kang mga naka-block na server o hindi naka-hide yung serial, ganun pa rin yun, hindi pa rin safe yun. So lahat yan nakadepende kung paano siya sinetup ng service provider mo, kung sinong nag-jailbreak, knowledgeable ba sa ginagawa niya, kasi yun ang importante. Doon natin mape-prevent yung ban kapag maayos ang pagkakasetup. Right? So I hope na explain natin ng maayos. Dapat kasi Taglish talaga itong guide na to, no? Pero nakapag all out Tagalog na tayo, so hindi na makaka-view yung other nationals. Pero okay lang. Ang main ano naman natin is sa mga Filipino jailbreak users. Okay? So that's it for this video. I hope may natutunan kayo and naliwanagan kayo sa video na ginawa natin. Yun lang. Thank you.